Ay magandang gabi. Madali na maghating gabi. At ang pag-usapan po natin ay yung nanay na namatay dahil sa hindi umabot sa ospital. At ang dahilan pala, wala pa na pambili ng krudo yung rescue na sasakyan. Grabe, nakakaawa naman. Ganun pala ang kawawa sa ating bayan. Pag wala talaga. Kaya kita mo na asa na mga politiko, asa na yung ito yung nangyari po sa Aklan. Asan ngayon yung taong mga taga-Aklan? Yun ang pinaka-problema natin at hindi na sila hindi na ba sila maawa? So kanina po ay akin itong aking nilive ito po kanina. At siyempre, ito ipakita ko sa inyo yung live ko kanina. Pero ito muna, unahin natin ang balita. Kung ano ng latest. Ito po yung nanay at nabuntis. Isinugod sa ospital sa Aklan, sa Ibahay. Pagdating sa Ibahay, walang doktor, walang midwife. So, sinugod sa ospital na mas malaking ospital sa Kalibo, Aklan. Problema, walang ospital, walang ambulansyang ospital. So, nangyari, gumamit sila ng yung sasakyang ginagamit pang rescue. Walang nurse, walang midwife. So, nurse na yun, nag-volunteer ang nurse. Sumamang nurse. Siyempre, nurse, iba yun. Hindi man siya expert sa mga buntis. Kaya, ayun, pinatagilid daw niya yung nilagyan pa ng pampers kasi dumudugo yung nanay. So, yan ang nangyari po. Masakit po. Kaya, ito pakinggan muna natin. Saan na ba yun? Bakit ganito? Walang sound. Bakit walang sound? Tanggal ba? Bakit walang sound? Dali Chicken natin. Walang sound. Walang sound. Walang sound. So, okay, ulitin natin. Let's repeat. Let's repeat. So, okay, ulitin natin. Let's repeat. Let's repeat. Okay, ulitin natin. Wala pa rin. Bakit kaya? Wala pa rin. Bakit kaya? Dapat may sound na ito. Matapos na masawi ang Wala. Maghanap na natin ng iba. Sayang. isang buntis at ang Ayun. Tapos pa kanyang dinadala. Matapos sayang. isang buntis at ang Ayun. Uy, wala. Ulit. nakakadurog ng puso matapos na masawi ang isang buntis at ang kanyang dinadala matapos tanggihan ng Ibahay District Hospital na mai-admit ang biktima. Ngayon kita siya kung dinula itong mabulig. Ay, nako. Ba't wala? Para ba hospital si bahay. Kung manuay ko pagtas dito oxygen na
Patay ang isang buntis at ang kanyang dinadala matapos umanong hindi agad ma-admit sa isang pampublikong ospital sa bayan ng Ibahay. Kinilalang biktima na si Cheryl Florando, residente ng nasabing bayan na nakaranas ng matinding pananakit ng katawan at palatandaan ng panganganak. Ayon sa salaysay ng kanyang pamilya, agad nila itong dinala sa ospital sa Ibahay. Gayunpaman, sinabi umano sa kanila ng mga medical personnel na kinakailangan pa ng karagdagang laboratory test at ultrasound bago ito ma-admit. Abot namon ito sa ospital, ginusuyan niya giimaw it ultrasound. Ay hamba namon, uwa ron imaw ng dok ka pa ultrasound. Pagkatapos, ginpagubog nanda si Cyril ito sa kama, agin patakilid ananda si Cyril. Tapos anda gid takdan it pampers. Aron niya na ang kagawa. Naman gid takdan it pampers nga mulog uga. Takdan it pampers tagidlon. Mga bada ko na kasi sino ka na. Ang bait na kwan, wa pa manara. Ga ku nang waumbugan pala man agaw tamanay ng kwan inyong kwan. Ano pa nang labis kung natagalan at nanguyap ng asawa. Uwa, sir, si doktora ito nagpamantaw sa pasyente, kundi ito ay mau sa nurse station nagasinulat. Pagtapos ginahambagan pa na nako, haman ka pangunga, may mga nga malisod mag-unga. Nana doktor. Tapos ay alinon mo makonron dok, ay di man makonaton ron, maiwasan. Nakon man abi ay gausoy patamakon sa dait bayi, ay puro at ano nga. Dahil dito, pinayuhan silang dalhin na lamang ang pasyente sa isang ospital sa Kalibo. Habang papunta sa Kalibo, lalong lumala ang kondisyon ng buntis. Ayon sa pamilya, nagsimula na umanong lumabas ang sanggol. Sige. Hindi. So, anyway, ang kwento lang dito ay interviewin natin ito. May papaakit ako na isang Alas 11 gabi tapos nagambaw mo. Tinmando natabo sa imo karang mag-ina ag ano rong paghalina na karaiyang bago mo gindaga sa ospital. Nang anang painter tayo din po na ako alas 11 gabi tapos nagambaw makako niya. So, gabi, ginising daw siya ng kanyang asawa, yung kanyang live-in partner na si Cheryl Florendo at masakit ang tiyan. Ding sakit ito ang tiyan na ka. Ay pala di dagon-tagon sa ospital ng kana. So, dalhin daw sa Angan-angan lang man na tawag lang man na si nanay ito, mahimos man ako. So, pinaalam kay nanay at saka gagayak din daw siya. Yan ang ibig sabihin ng hipos. Tapos umuswak ng tubigon. Well, katama na di guys. Kawa man. So, lumabas ng panubigon? Ano ang tawag niya sa Tagalog? Panubigan, oo. Ng nanay ito. Pagpukaw. Tawag na ganito nanay Nagambaw pibaw nga. Kung man nag-tricycle doon So, biro mo, ambulansya, tinawag na, tricycle na lang. Paano man nakita sa ospital. So, di nadala sa hospital, tricycle ang hanap nila. Tapos ay pag-abot ni nanay, may tricycle ba yan, no? Mapanaw ka ron? So, dumating nanay nila sa may tricycle. Panaw na nauna lagi magpanaw. So, panaw, lakad na daw sila. Tapos, dali nga ni Mau. Nagmamadali sila na magsasama. Yun ay nagupok ko ng tubigon. Kasi nga, lumabas sa kaibigan niya. Tricycle. Sa sakit, na ang iyan din, tagus So, kinakarga sa tricycle, sumasakit na daw ang tiyan. ay mag-unga. Ay naman ito nga alang, no? Gana. Tapos ay nagamba para driver naman niya, tricycle nga. Wakunot ng gasolina, basi kung Well, tricycle, nakakaawa. Tricycle, walang gasolina. Paano kasi mahal ng gasolina? Nakakaawa, anak mo. Kasi ang unang problema ng mag-asawa, hindi madala-dala sa ospital kasi yung tricycle, walang gasolina. Mahal ang gasolina .
Ay, bumbong ka talaga, oh. Ay, mahal ang mga gasolina. Abot na do. Kaya may butang wala sa Richard para magingabot. Nakaingabot sa hospital bahay. Pag So, kahit pa paano, nakarating sila sa ospital sa bayan ng Ibahay. abot ito, anda langgin, Pagdating doon, takdan it dictros ag kinabitan daw ng dextrose, asawa niya. pampers. Ang nakalagay ng pampers kasi nagdudugo. Dugo nga dinakdan pampers ag pinatagilid na da. At Tapos pinatagilid daw yung asawa niya. ag iya sandalag tubang kamon. Tapos nagkasandal. Ag halaan dang sugat ala sugat ag gintawan ta kami bill nga 2,205. Tapos so, ganun lang daw ginawa sa Ibahay. Binigyan din sila ng hospital bill na 2,805. Pagkatapos naghamba pa sanda nga isaylo sa kalibo. Tapos binigyan sila ng bill 2,805. Tapos isaylo, ibig sabihin ilipat sa Kalibo Hospital. Pero mo yung 2,000 na hindi pa niya kayang bayaran. Ganun kalupit ang kahirapan doon. Mm. Ayaw mo na kung kwari isaylo naton, kung hindi nyo kaya, isaylo naton. Silo, ilipat. Gin tawagan Ristyo Tawag ng rescue kasi walang ambulansya. nga maistorya kami daywa pagtawag Ristyo ay gagayo manit 500 kuno pang krudo. Oh, wala rin krudo ang ano. Grabe mga rescue doon. Paano mga rescue? Mga walang lamang krudo ang mga rescue na doon. Bingi pa ng 500. Wala na nga pambayad sa hospital. 2,000 plus lang. Ay ba na ulit, sige. Ang tula kami ay tawag di bayran talaga mo. Oh, sige, Magabot sa paano na lang. Sabi, sige, babayaran lang kita. Sige, naghanap na siguro ng pera. Trisyo, gikargaw si Cyril. So, sa nagdumating yung rescue na kwan, nasasakyan at kinalga ng asawa niya si Cheryl, Pinatagilid, magapon ang pinabayaan magapon. pinatagilid daw na nakapwesto at iniwanan. Pinahayaan lang. Ang baklaing hill, excel haron lang ang nagina. So, ang nurse na bakla ay sumama. Sinasabihan na sa inhale, exhale. Inambal ka na. Gusto ko ng sawa nga mao nga gabagantagon. Saan ang haba kami inhale exhale. Inhale, exhale lang. Wala pa lang Ibahay Hospital. District Hospital, wala man lang midwife. Grabe. Walang midwife. Paano ito? Dapat midwife, hindi nurse. Yeah. Patay asawa niya kasi. Patay din ang anak ng babae. Pamangkot para sa duha uta man na sige sa hangin nga. Tako ba kwan lagi dito ko sa aircon. Gusto nga to para makagin maud nagakup-kup mo kakon. Kahit na ganun sitwasyon ng asawa niya, kup-kup siya sa kanya, ibig sabihin kumukup ay yumakap. Inano yung kamay. Tinali ng babae ang kamay niya kaysa lalaki. Hindi ko naman kaya magkwan. Yawa dungo mo naman ang matawad. At tapos habang nakayakap Duarte, nagsasabi, umiiyak ang asawa. Sabi niya, hindi ko na kaya, hindi ko na makikita. Nawawala ang paningin niya. Grabe. Paano mo naman matawad, hindi mo nakakaya yung hangin niya. Grabe, sobrang mahal siya ng asawa niya. Niyakap pa siya hanggang kamatayan. Abad baklagi kalba, nakulo kalba. Sige, Para nagalit siya sa bakla na nurse. hilik siya nga. Tapos nagkup-kup lang pa karon. Himong lang, nagkup-kup lang kakon. Magkakup-kup na. Uwagutin mo eh. Malay. Pero ano nang uli nilang bakit mo? Abang hindi ko na kaya ko na. Kaya niya, hindi ko na kaya. Yumayaka pa rin yung asawa niya sa kanya. Tapos umiiyak. Nasasakit. Tapos sabi hindi kaya. Pero makita mo yung pagmamahal kahit masaktan na yun. Masakit na sa katawan niya pero yumayaka pa rin sa kanyang asawa.
Habang Hindi na nagbibiyahe. Duwa man ako na nakita. Karoon mga nanangabang. Labo na matawan. Ngayon, manatang ko sa hangin. Hindi naman ikaw tubi. Ina maanay ka tubi. Uminom ka muna to. So, bali habang gabiyahe ka mo, sir, paadto it Kalibo, uwaot aray mo nga amisis. Sa Pagabasin niya ba naman Makato. Makato. Palo man siya. Tapos pumundo kami sa unahan ito, Light Kalibo. Wagon magunay ginto. Pumunta na siya sa Makato na sila ng lugar. Tapos pumundo, tumigil sila sa tulay ng Kalibo. Nagpundo, ang ginagawa-gaw naman. Ginagawa-gaw naman ba? Pero do, o nga sir, nakagawa uta ka na. Wag. Uwa pa ta. Tumigil siya sa tulay habang ang bata ay sarili na lang gustong lumabas ang anak niyang babae sa tiyan. Pero doon tumigil sila sa tulay sa Kalibo, papasok ng Kalibo, ay hindi pa rin lumabas yung anak niya. Paano pagkagawa ay may pampers kasi O paano lumabas? Ibig sabihin, mali pala yung paglagay ng pampers. Kaya hindi na makalabas yung anak niya, kaya may harang na pampers. Bakit nilagyan ng pampers? Bubo kasi, nurse lang kasi yun. Hindi naman niya midwife. Dapat midwife ang nag-assist eh. nanda pagpaire nakapampers diba? Tapos gipatagilid pa habang gapabiyahe kami pa Kalibo. Waman matin kanya. Ibig sabihin, pwede mangyari na kung tinanggal lang yung pampers, hindi sana namatay yung babae. Ay, naku, damahibi ako. Nasunay anang habang wala iksilingin. Aro ba lang anang Sinasabi ng nurse sa kanya, inhale, exhale. Paano yan? I cannot find. Bakit anong justification ito sa ibahay? Bakit wala kayong midwife dyan? Tapos ang nurse nyo hindi pa eksperensyado, bagong graduate na siguro. Wala rin kayong doktor dyan. Anong klase dyan? Tapos nung dinala yung pasyente doon sa inyo, binitawan ninyo. Pinapunta ninyo kasi wala kayong kakayahan. Anong klaseng hospital yan? Hospital na walang doktor? Hospital na walang midwife? Grabe naman kayo. Hala, ubusin nyo, Harisco. Congressman Harisco. Inubos mo sa flood control ang pera dyan sa Aklan. Ikaw, Joven Miraflores, ikaw ang gobernador dito. Hindi nyo na pag-iboto ng duha ka mga kawatan nga na. Mayad lang ka mo magparapit ka sa mga butante. kwan kay Cyril. Mama sa diet mga oxygen niya. Daga. So, paano siya nakagawa ut aro o nga nga sa sinapupunan? Pagabot sa ospital, Wag. Hindi na nakarating Sa morgue yun. sa morgue de Benito. Imbuol. Ito tagal yung paggawa sa morgue mo Sa sir. morgue. Morgue diretso pati anak. Sa may nariyawan na Banjula. Funeraria Banjula. Bakit di magpauha sa sugod Wag. ambulansya? Wag. Pinabayaan lang. Pila ka nurse inyo kay bahan siya sa sugod ambulansya. Bilog lang bakla. Nagbakla. Bakla lang isang Oo. nurse lang bakla. Sa ibahay. Oo. Ay mau malang nakamunot. Tapos ikopi mo sa nangunguhan ni Cyril. Daya sir do panganay kontakan yung bayi. Abra ng panganay. Apat ang unga. Apat ang uga niya, apat Puro gaki man. Ay gusto ko ka na makabayi ka na. ang babae. Nagkaroon konta na to pa Ay konta. natin pa na yun. Di na gano'n. Pumanaw lang nila. Grabe. Ang iba high hospital. Nurse ba? Hindi pa eksperyado. At yun ang pinagtama nila sa rescue, hindi pa ambulansya. Walang ambulansya. Ano mangyari?
Yung rescue sila pa naghanap ng panggasolina 500. Nangutang pa. Natuben ikaw, sir? Ano man? Grabe. Sabi niya ng lalaki, sabi niya ang asawa niya nagkup-kup imaw kakon ang naghambay nga hindi ko hindi ko kaya kag gaduyom angat pamantawan. Ibig sabihin sa Tagalog po, yumayakap siya sa akin, ang aking asawa. At nagsasabi na, hindi ko na kaya. At naninilim daw ang paningin. So, ito ang huling daing ni Cheryl Florendo sa kanyang live-in partner na si Ryan Silva. Habang sakay sila sa ambulansya na, hindi naman ambulansya to, rescue vehicle ng MDRRMO sa Ibahay patungo sa bayan ng Kalibo. Kwento ni Ryan sa Radyo Todo, nang hihina na ang kanyang misis at halos hindi na makahinga habang nasa biyahe sila. Aniya, ilang beses pa umanong sinambit ng kanyang misis na lalabas na ang kanilang anak. Subalit tanging inhiliksin lamang ang tugon sa kanya ng nurse na sakay sa ambulansya. Kaugnay ng balita nito. Iba pang balita. Nakaka-rebuilde. Tingnan natin kung ano pa ito. Basahin natin ito. Patay ang isang ina at ang kanyang sanggol matapos umanong tanggihan ng Ibahay District Hospital ang kanyang pagpanganak nitong madaling araw ng Abril 20. Ayon sa Facebook post ng pamilya na nasawi, dinala ang biktima sa nasabing ospital dahil malapit na itong manganganak. Subalit, tinanggihan itong i-admit dahil kakulangan sa mga laboratory results at kinakailangan pagsusuri tulad ng ultrasound. Dahil dito, inirekomenda umano ng ospital na ilipat ang pasyente sa ospital sa Kalibo. Ngunit hindi umano pinapagamit ang kanilang ambulansya dahil wala silang pera. Wala daw pera pambayad sa gasolina sa ambulansya. Dahil dito, itinuro nila sa MDRMO yung rescue vehicle ng Ibahay para magpa-transport pa Kalibo dahil doon umano ang libre. Samantala, habang nasa biyahe, patuloy namang lumala ang sakit ng nararamdaman ng pasyente. Kung saan ayon sa pamilya ay ramdam na umano ng ina na lalabas na ang sanggol. Ngunit pinatagilid siya ng kanilang kasamang nurse para mapigilan umano nito sa panganganak para makaabot sa Kalibo. Ngunit sa kasamang palad ay nawalan na pala ng hininga ang ina at hindi na umabot ng buhay sa Kalibo. Gayon din ang sanggol ng kanyang sinapupunan. Dahil sa mga nangyari, mariing hiniling ng pamilya ang hustisya at masusing investigasyon sa insidente. Lalo na at may naiwang 4 na anak ang nasawi. Sa ngayon ay sinusubukan pangkunan ng Radyo Todo ng pahayag ang Ibahay District Hospital at ng iba pang kinaukulang ahensya upang magbigay linaw ang buong pangyayari. So, yan po ang nangyari. Siguro may iba pang tingnan natin ang ibang lumabas. Naku. Papugi lang naman nakita ko doon. Papugi ng mga mayor. Bakit ganun sila? Hindi, nakita ko sa website. Yung klase ito. Kakaawa. Sa Aklan ito nangyari. Ilang kagaya nito nangyari ba sa ibang parte ng Pilipinas? Walang nurse. May nurse, bakla pa. Walang midwife. Anong klaseng ospital? Wala pang doktor. Very obvious, walang doktor. Anong klase ito? Habang nasa biyahe, sa kabila
Ay, nako. Sige, Coke Zero. So, yun lamang po ang ating malikture dito. Pero siguro mas maganda ilabas ko yung aking nilabas kanina. Kasi kanina medyo mas maganda paglabas ko. Iulitin ko lang po. Magandang hapon po. Magandang araw ng linggo. Ayan. Mayap agad panap. Mga bibigyan ko muna ng konteksto bago ko i-present. Kasi mga salitang aklanon ito, medyo hindi nyo maintindihan, pero ganito po yung message. The shortcut of it all. May si Ryan, isang aklanon, bata pa. Meron siyang kalibin, si Cheryl Florendo. Ngayon, hindi pa sila kasal. Buntis si Cheryl. One day, ay nagreklamo si Cheryl, tinubig, lumabas ang tubig sa kanyang, alam mo na kung saan, kung mga babae kayo, alam nyo yun. So, naghanap sila na tricycle, dinala sa Ibahay District Hospital. Ang Ibahay, isang bayan po yan sa Akyan o Aklan. Pagkatapos, ay hindi man lang nabigyan ng tamang solusyon kasi very obvious po. Kahit gustong tulungan ng mga nurses sa Ibahay District Hospital, kulang na kulang ang gamot. Duarte, yan ang katotohanan. So ngayon, ang aking iniisip lamang po, kung ganito palang problema sa mga district hospitals natin, may pinapatayo pa nga sila ng mga super clinic. So, ang hindi ko sigurado kung may mga doktor. Marami pong pinatayo sila ni Senator Bongo at mga kasama niya, mga kaibigan niya, actually kasama na rin dyan, mga politiko sa bakod ni Romualdez. Kagaya si Manix Dalipi ng Zamboanga City na natalo lamang pagka-mayor pero dating congressman. Nagpatayo sila ng maraming super clinic. Wala namang doktor, walang nurse. Ang ibig sabihin po, kulang tayo ng doktor. Kahit sabihin natin maraming kumukuha every board examination, maraming kumukuha ng exam. Pati mga nurses natin. Pero kulang. So anyway, hindi lang yan, pati gamot po kulang. Pati ekwipo po, mga gaya ng ambulansya numero 1. Kasi kung may ambulansya lamang po, kung hindi man, kung kulang ang pasilidad ng isang ospital, pwedeng dalhin sa ibang ospital. Ngayon, ladies and gentlemen, dito mo po makikita na expose ang katotohanan. Ako'y naluluha ako. Kasi nanay ko namatay sa sakit. Ang mga kapatid ko, 3 kapatid ko namatay sa sakit. Pero anyway, kumbaga 4 na nalaga sa aming pamilya. Ay ang katotohanan, kahit sa lugar ng ating bansa, mga Muslim areas, Christian areas, kahit sa mga northern areas natin, kulang. Bakit hindi naman tinututukan ng ating mga congressman yan? At saka mga senador natin. At mga, lalo't at mga, yung presidente natin. Yung vice-presidente, ano lang yan reserba na, kung sa gulong ng sasakyan, reserba na yan. Walang igagalaw yan. Maliban lang kung mamatay. Ang pinagdadasal lang naman lahat ng mga vice-presidente, kasama na si Sara Duterte, ay mamatay ang presidente. Totoo yan. Para maging presidente. Nakuha ko yan kay Miriam Santiago. And bago namatay si Miriam Santiago, that was one of the jokes that she uttered and made me laugh to the bank. So anyway po, ganito po nangyari. Walang pera. Walang gamot. Narinig ko yung sabi ng isang hepe pang mukhang din sa mukhang doktora. Magandang babae. Parang konsehal sa bayan ng Ibahay. Although,
kung ano man pagtago niya, parang nagpakita po ng katotohanan ang Ibahay District Hospital sa bayan ng Ibahay na sinisilbisyuhan ay hindi lamang po bayan ng Ibahay, kundi mga karatig bayan ng Ibahay doon sa Aklan. Walang gamot. Magbibigay na lang daw, Duarte, magbibigay na lang daw ng resita. Reseta. Anin mong reseta? Wala ka namang pera pambili ng gamot. Tapos, hindi lumalabas na walang kakayahan ang Ibahay Hospital sapagkat wala sila siguro doktor na maayos. Walang kulang ang doktor. Wala talagang doktor. May nurse man. Yung mga nurses natin na napipilit dito ay nagpalabas po ng batas na bawal ang mga nurse na umalis hanggat hindi magkaroon ng ilang taon na experience sa ating mga ospital na lokal. So, to cut the story short, kailangan ilipat sa ibang hospital. So, pumunta sila, nagdesisyon sila sa dadalhin siya sa main, sa kabisera ng Aklan, which is sa Kalibo. Kasi doon may magandang ospital. Ang kasunod na problema, Duarte, walang magamit na ambulansya. Ang pinaka-available lang doon, mayroong mga ambulance doon na nagpapabayad. Mga private ambulance. Hindi naman magbibiyahe kung walang pera ibibigay. So, na-delay. Hanggat sa, ang ginamit, ang tinatawag na RRMO, yung tinatawag na ospital ng mga pang risk reduction, yung mga pang bagyo na mga sasakyan, hindi man yung pang ospital. Doon na lang kinarga hanggat sa wala na. Inattempt na niresuscitate ng nurse. Wala na, patay ang nanay. Bata pa. Patay na si Cheryl, patay pa rin ang kanyang anak na binubuntis. At iyon po dahil lamang sa wala dito. Walang pera. Umiyak ang kanyang kalibin na si Ryan. Umiyak din ang nanay at tatay ni Cheryl. Yung pangarap pala ni Ryan at saka ni Cheryl, magkaroon silang anak na babae at maswerte babae nga ang lumabas sa frog test. Pero ba't din? Ano mangyari? Wala na, patay na yung anak. Patay na yung nanay. Naalala ko tuloy. Parang hindi gusto ko sumigaw pero ayaw ko sumigaw. Ang nakikita ko po, kung yung 2 trillion na ginugol sa flood control, total baha naman lagi sa ating bayan, bakit pa tayo magpapatay ng mga flood control projects? Pagtapos ng baha, mawawala naman ang tubig. Inuna pa yung mga flood control projects. Ginawa, wala namang binul sa panglahat. May mga ginawa kakunti. Kung may ginawa, substandard. Marami pang walang ginawa. Kung ibinuhos lahat yun, yung 2 trilyon, ipinundo sa PhilHealth, aabot na ang PhilHealth, ang may kakayahan na ngayon ng PhilHealth, na tatanggapin ng lahat ng pasyente na libre, walang bayad. At mahikayat pa ang mga doktor at nurse na huwag umalis ng Pilipinas. Kasi may pundo na galing sa PhilHealth. Ang rason lang naman kung bakit umalis sa mga nurse natin. Kasama na kapatid ko. Nurse, si Yugi Marcier. Kasi walang hanap buhay ang mga nurse dito. Magpapakamatay ka kung dito ka sa Pilipinas. Magkano sweldo? 30,000. Mas mataas pa sweldo ng pulis kasi 42,000 ang sweldo ng pinaka-PO1. Mga teachers natin, baba ng sweldo. Kung bababa ba bang sweldo, pero pinakauna sana yung kalusugan. Alam niyo po, ang prinsipyo sa likod ng Universal PhilHealth,
Sinunod po yan sa prinsipyo sa mga healthcare systems sa Europe, sa Amerika, sa Hong Kong, sa Singapore, sa mga maunlad na bayan. Doon po, kailangan lamang punduhan ng mataas at hanggang umabot ang pundo sa mataas na kahit wala ng pundong idadagdag, ang sarili niyang pundo tatakbo. Kikita naman sa mga investment at nakapundo nakabangko ng dyan. At kahit sino pang taong pumunta sa ospital, sagot lahat libre. Mula sa gamot, lahat po libre. Mapa-ospital ka man ng pamahalaan o pang pribado, libre lahat. Hindi mo naman pwede sabihin na pang-ospital, pang pamahalaan ka lang. Sapagkat hindi naman kaya talaga ng pamahalaan natin magpatayo ng maraming ospital. So, imbis na magpatayo ng maraming ospital, ibayad na lang sa mga pribadong ospital at namamantini mo pa yung kanilang negosyo, marami silang empleyado makukuha. Ganon sana ang kaisipan ng PhilHealth. Pero ang problema, imbes na po na igagasto sa kalusugan, hindi sana namatay itong anak ni Ryan at saka ni Sheryl kung may pundong PhilHealth. Sagot ang lahat. Tanggalin na natin ang tinatawag na napaduha. Tanggalin na natin ang tinatawag na MAIP. Wala nang ayuda. Kahit wala na pong ayuda, bahala ng ospital. Ang problema sa mga politiko natin, lahatin mo ng politiko natin. Mapadilaw, mapakakamping, mapa-BBM, mapa-Duterte. Gusto na dadaan sa kanila ang endorso kung sino man ma-ospital sa kanilang mga distrito o kanilang mga bayan. Voters-oriented kasi. Yan ang problema sa atin. Dahil sa voters-oriented, magagaling kay mayor, kay congressman, ang endorsement para makapasok sa ospital. Kulang naman yung MAIP. Pero kung binuhos nyo lahat, sa kwenta ko po, kailangan na po na makaipon ka ng pundo mga 4 na trilyon na hawak ng PhilHealth para hindi na manghingi pang PhilHealth ng pera mula sa pamahalaan at masasagot na ang lahat kung sino na gusto magpapa-ospital. Bakit ko nasabi yan? Kasi ganito po yan, ang sistema dyan po ay insurance system. Sa insurance system po ay pinapalagay na sa 1,000 tao, sa isang taon, ang 1,000 dyan, mabuti na may 100 ang nagkakasakit ng malumpa. So kung 100, kailangan halimbawa, magtansya ka. Sa bawat isa, may 50,000 ang gagastusin. Times 100. So 100 saka na 50,000. So that is 50,000 plus dalawang 0, 5 million. So 5 million ang gagastusin mo sa may 1,000 tao sa buong Pilipinas. Kung may 10 million tayo, times 10. Sabihin natin 5 billion. Sabihin na natin aabot ng 100 billion kada taon na magagastos sa mga pasyente na libre. Lahat-lahat. Mayaman man, mahirap. Dapat wala ng distinction. Kung doon binuhos ang trilyon, sapat na sapat po ang trilyon natin na sumagot sa lahat ng pangangailangan ng ospital. Mapa-opera ka man, kahit 3 milyon man gagastusin sa operasyon mo, hindi. Mapapa-opera po lahat. Pero sa ngayon, naiiyak na lang. Pakinggan niyo po yung tatay. I'll try my best na ma-translate ko. Kasi although ang nanay ko ay Karaya, ay medyo mahirap din itong i-translate. So ito po. Pakinggan natin muna ang tatay na umiyak.
sugod bagay. Tapos nadunga pa sinaganak. Kaya nga pa siya na gusto gina na maka bayi ka ay para may timbang ko no sa sugod bagay. Tapos nadunga pa sinaganak. Mga ka-K5 mga intibahan naton makaron si Sir Ryan Silva rong daya karon nga asawa no ni Ma'am Cheryl Florendo pag daya karon nga nagtaliwan sa piyakang kabuhi. Nandito ngayon na nagtaliwan Sa umalis, nga, namatay. pagka komplikado itana karon nga Namatay daw siya sa komplikasyon. record niya pag nabdos while ginatransport Nabdos ng buntis. imo sa record niya hospital sa Banwat Kalibo nga kung sa tingin nga ni Balibaran imaura nga i-admit sa Ibahay district. So sinabi ginabalibaran nga i-admit sa Ibahay Hospital, tinanggihan na i-admit sa Ibahay Hospital. Yun po nangyari. Sir, nagpagawa it daya karon nga statement to aton nga Ibahay District Hospital nga Sabi niya palabas ng statement ng Ibahay Hospital. may mga komplikasyon sa pagnabdos it daya karon nga imo nga asawa. Ano ra Sa ato dahil tungkol sa sa komplikasyon na kung saan nagtulak sa kamatayan ng kanyang buntis na asawa. Ang buntis nabdos. gin-explica nanda kinyo sa sir nga do yun do ano gali do case gali ni Ma'am Cheryl nga ra prior sa datong natabo nga pagbalibad nanda kinyo it daya karon nga pa-admit una kung nasambitan So inexplain daw ba sa inyo kung anong dahilan kung bakit na tinanggihan ng ospital ng Ibahay District Hospital ang kanyang asawa? nga pasyente sir. Una biglang sir nagampang ang asawa nga nagpukaw mo kakod nga sakit yung takuno ng tiyan. So ngayon, sabi niya, tulog siya, ginising ng kanyang asawa at sinabihan siya na sakit ang tiyan. Ay pagam ang bana ko na palid daw taon sa ospital yung kana. Siya papadala sa ospital. Ay hindi naman ay mahimo sa ni mapukawa lang mo na Sabi niya, mahimosaan ay maghanda muna. Gayak. si nanay to nakakot. Tapos simpukaw na ko si nanay nag-agtomiya ang bana na kay nanay So napatulong siya sa nanay nila. di pag-abot ni nanay ano man natin nang dagon man na sa ospital. So nagdumating nanay nila, ano ba yan? Dadalhin sa ospital? Oo, mananay ay tawag lang mo na tricycle to. So mama, magtawag ka ng tricycle. Tapos nagtawag Siguro maraming paggawa na lang tayo ng mini ambulance na para tapos si Okay. Medyo malabo, no? So anyway, na-study ko po. I just want to tell you. Na-studyhan ko po na we only need 1 trillion pesos. Tapos sa 1 trillion pesos, kahit doblihin mo pang sweldo ng doktor saka nurses para hindi na umalis sa Pilipinas. Saka yung iba pang hospital personnel. We only need 1 trillion pesos na steady lang yan ng PhilHealth. Tapos sa 1 trillion na pundo ng PhilHealth, i-invest ang part para may So para ma-mantini natin ang expenses. Pero para sigurado dapat 2 trillion. Now let us talk. Remember na yung ating flood control projects ay umabot 2 trillion ang binigay sa flood control projects. Halimbawa kung binigay lahat muna sa PhilHealth yan, alam mo ba kung bakit mas importante sa akin ang kalusugan? Ito po yung pinakadahilan.
Marami pong matalinong Pilipino. Maraming matalinong Pilipino ang namamatay na hindi na mapapakinabangan. Pero kung maayos ang ating PhilHealth system at maayos yung tinatawag na mga educational systems natin, kagaya niyan, halimbawa ako, low carb diet po ako, kagaya kami kay Maniport. Matagal na po ako naging low carb diet. So, umabot pa nga ako, Maniport, nakasubok pa ako na 40 days fasting, water diet lang ako. Nasubok ang 40 days. Bumaba na bumaba. At ang number 1 po na nawala sa akin, bago ako mag-diet, bago mag-fast, nagpa-test po ako. At ang aking sakit ay gallstone at saka kidney stone. After ng fasting ko na 45 days, nagpa-test, nag-laboratory test ulit ko, nawala po lahat. So that's the magic of it. It is called as autophagy. Body eating its own self. Kung ganun po, ang alam ko sa sistema sa science ng autophagy, sa pag-fast mo, wala kang kinaing iba, so ginuto mo ngayon ang katawan mo. So ang katawan mo, kakainin ang sarili mong katawan. Ang unang kakainin ay yung carbohydrates na nakastore sa katawan mo. Kung maubos ng carbohydrates at tuloy-tuloy ang iyong fasting, ang sunod na kakainin niya ay mga fats. Tuloy-tuloy pa rin yan. At kung naubos na ang fats, naubos na, wala na makaing carbohydrates, ang sunod na kakainin po ay ang bacteria sa katawan mo. After eating all the bacteria, ang kasunod na kakainin niya po, virus. Kaya ito po ang pinakamabisa na gamot sa HIV. Kung may nakakinig sa akin na may HIV kayo, this is the only chance for you to live. Fasting po kayo, I suggest 45 days. Tubig lang po ang inyong intake. Huwag na kayo kumain. Tubig lang po. Ngayon, pwede kayo maka-include para minsan may lasa. Neutral ay kape kayo na walang stevia lang ilagay niyo sugar. So, kung maubos na ang virus, sunod na kakainin, cancer cells. So, pumayat ako nun. From 100 kilos, naging 70 kilos ako. Pero but then, the best thing that happened sa pangyari yun, nawala po yung gallstone ko tsaka kidney stone. At saka, ikwento ko lang ang experience ko. Pang 13 araw ko na walang kain. Pumururot yung puwit ko. Lahat na puno ng puro itim. Napakaitim ang lahat lumabas sa puwit ko. That is on the 30th day. Wala naman ako kinain. Bakit ako? Lumabas lahat. After that, wala na. Siyempre, tubig lang naman ako. Ihi lang. Araw-araw ihi lang ako. Wala man akong lalabas sa puwit ko. So, here am I. I'm already 61 years old. So, kinikwento ko lang kasi naawa ko to sa tatay ito, namatay, yung sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Sa katotohanan na ang Ibahay District Hospital ay walang doktor, may nurse bakla pa. Isa lang ata yun, wala nang iba sumama. Wala pang midwife, dapat na nakatulong dyan sa kanya midwife. So because of that, ito na po ang realidad natin. Wala na po kasi natitira sa probinsya natin ng mga doktor. Kung sino man doktor may paiwan balik dito, kukunti lang yun sila. Kaya makikita mong doktor sa isang ospital, doktor din sa ibang ospital, nag-ikot-ikotan lang yun sila. Importante din sa ating mga lying-in clinics, mga midwives. So naalala ko rin yung isang magaling na doktor sa Cordillera. Lyceum, Cordillera ba yun? Akalain mo 3 beses, 2 unang take niya ng medical board, bagsak.
Pangalawang take niya ng medical board exam, bagsak. Pangatlong take niya ng medical board exam, sabi niya, bagsak na naman ako, umiyak na naman. Kasi wala yung pangalan niya. Tapos at the same time, at that time, inanunsyo ng Professional Regulations Commission na yung number 1 sa medical board ay hindi muna nila nilagay ang pangalan kung sino. Tapos may 5 pang examinees na pagka-doktor na hindi rin lagay ang pangalan kung sino. Akalain mo yung number 1 yung taga-Cordillera na yun. Pang third take niya, number 1 siya na doctor, sir, physicians board examination. Kinikwento ko lang ito just to expose our problems in our country. Hindi ko alam kung it takes a politician like me, kung ako magpolitiko, to solve all these problems. Kaya lang, ang mga politiko natin, wala, mas nauna pong agenda ng bulsa. So hanggang dyan, ngayon, maraming salamat. So sabi ni Maniport, kaya pala napaka-healthy mo na ngayon, Adis, Toto, Ako rin, I'm 60 now. 3 years ago, may arthritis. Ito pa pala may i-share ko sa inyo, Maniport. Sa lahat na nakikinig sa akin, before I go, ito, dati, yung daliri ko, hindi, hanggang dyan lang, hindi ko gano'n. Dali, mga ilang, mahigit isang taon na nakaganon, hindi maganon. Hindi na nga ako makatugtog ng gitara dahil yung thumb ko ay nakaganon. Stuck up. Hindi ko pwede magaganon. Kumain po ako, mga nakatatlong linggo na po ako, Manifort. Nakatatlong linggo na ako, puro lang minimum of 1 cup of saluyot. Alam ko, paborito ng mga Ilocano to. 1 cup of saluyot. Kada araw. Hindi ko lang nabalayan, bigla na lang na gano'n, no? After 1 week, na kumain ako sa saluyot, nagalaw ko na. Ibig sabihin, katanggal pa siya ng gout. So, okay. So, magandang umaga po sa lahat. Isi-share namin ni Maniport, no sugar, low carbs. At saka idadagdag natin, alam ko hindi nyo kaya yung fasting. Pang matindi na yon. Yung ano na lang, may ko yung minimum of 1 cup na dahon ng saluyot. Araw-araw. Maraming salamat po sa lahat. At ating ipagpatuloy ko lang siguro itong binlag ko kanina. Sige, pagpatuloy ko lang binlag ko kanina para pang-ending. Pagpatuloy na lang natin. Nagreklamo pang driver kasi mahal ang gasolina. Naubusan na ng gasolina. Kakaawa talaga. Dadalhin na sa ospital tapos ang motor wala pang gasolina, naubusan. Kaya man ako ipatawala sa reserve, duhay laman na. Wala na daw, reserve na lang daw, konti na tira. Para makingabot. Nakaingabot pang kami Hindi na siya makaabot ng ospital. dito sa ospital. Pero pinilit nila, nakaabot din ng ospital. Anang sabat sa, pag-abot siya dito sa ospital, adagin takdalit pampers ang So pagdating sa ospital, nilagay ng pampers ang asawa niya. asawa, butat dextrose, aron na lang. Tapos pagka, iyagot sa dalag, tinubang kamon, wow talaga pagka ng asawa to sa pakka. So hindi na pinansin ng asawa niya matapos nilagyan ng pampers. Hindi pinansin, wala ginsapak. Wala ginsapak. So anyway, tama, i-shortcut ko lang ito. Ngayon, naintindihan ko ng lahat. Ang nangyari po ay habang binibitbit siya papunta sa Aklan, Kalibo Aklan na ospital, ang ginamit lang rescue vehicle. Hindi nila magamit ang ambulansya kasi wala silang pera. Ambulansya pa yan ng gobyernong ospital. Ibahay District Hospital. So tumawag sila ng rescue vehicle. Pagkatapos pumayag ang rescue vehicle magpagamit, pero naghanap pa ng 500 pesos pambili ng krudo para magamit at madadala siya sa Kalibo Hospital. Ito naman ang pagkakamali at mali. I don't want to blame the nurse
ng baklang nurse, ang ginawa niya, nilagyan niya ng pampers ang babae, yung buntis. At parang yun na sabi ng babae, nalalabas na daw ang anak niya. Bakit kasi may pampers? Napigilan yung paglabas ng anak, kaya namatay. Yan po, ano. I just don't know. I don't want to blame. Pero kung mali man yun, that's a sign of incompetence sa profession. So maraming salamat po sa pagpanood ninyo. Maraming salamat at let God help us all. Matanggal tayo. Ito mga ineptness na ito, lahat ay produkto po ito ng mga corrupt na political system natin. Ano ba magagawa mo dyan, Governor Miraflores? Congressman Harisco? Ay, nako. Mahilig lang kayo sa maleta eh. So magandang umaga po sa lahat. Paki-like na lang po para sa susunod na pag-vlog ko, bukas bibigyan kayo ng notice na magbablog na ako. Pati yung mga bumabanat sa akin, mabigay ng notification para naman banatan nyo naman ako ulit.